Good morning, Jerry. Ilang pamilya ba yan na pauuwi na? At ano ang naging batayan para magdesisyon ng LGU sa hakbang na yan, Jerry? Yes, amigo, nasa mahigit 300 pamilya na anak. Pauwi na lokal pamahalaan na barangay sa Ginobatan, Albay. Dati sa napagkasundoan ng mga barangay official at ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan sa pakipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council of PDRRMC. Maaari na mag-decamp ang mga barangay ng Tandarora at Mulad Bukad Grande na nasa evacuation center sa Mauraro Elementary School. Ito yung mga barangay na nasa 8-kilometer extended danger zone sa paanan ng bulkan. Well, nag-consult kami sa PDRRMC with Sir Cedric Daet, and binigyan nila kami ng go signal na maipadicamp namin yung 2 barangays. That's the Barangay Tandarora and a portion of Mulad Bukad Grande, which is Sitio Basiao. So number 1, nagpa-reassess kami ng area, and Tandarora is on the safe side na kasi nag-revalidate, nakita yung Barangay Tandarora. Bukod pa rito, amigo, ang pagbibigay daan sa mga guro at estudyante na magamit ang mga silid-aralan sa darating na pasukan na August 29. Excited naman mga residente na makabalik na muli sa kanilang mga kinagisnang kapaligiran at makapagpapatuloy na sa pagtatanim sa paanan ng bulkan. Halos 3 buwan na rin na nanatili ang mga kababayan natin sa mga evacuation center sa Ginobatan, Albay. Ako po, ang pakiramdam ko, okay lang na mag-uwi na kami kasi para maasikaso ko yung mga taniman namin doon, tapos yung bahay, maasikaso ko. Tapos, siyempre, wala naman kami magagawa kung pauwiin na kami. Siyempre, susunod kami dahil yun ang utos ni Mayor eh. Para sa akin naman, wala naman kaming magagawa kung talagang pauwiin na kami. Sa awa ng Diyos naman at nakatiis kami ng ilang magtatatlong buwan dito sa evacuationan. Wala naman kami magagawa kung talagang kami ay pauwiin na. Sa relief naman, hindi naman kami nagkulang, hindi naman kami napabayaan. Amigos, samantala nagkaloob naman ang tulong ang Palayan City na nakakahalaga ng 1 milyong piso itong halaga ng mga goods sa lalawigan ng Albay. Kinapapaloob ng 250 packs ng biscuit, 45 cases ng canned food, 10 packs ng canned 2 pieces ng hygiene kit. Ang naman bumisita mga opisyal sa bansang Korea sa Ay. Pagtulungan makibam ng pamalang palalawigan ng Albay. Bukod pa ito sa mga dalang tulong para sa mga evacuee na halos mahigit 70 araw na nanatili sa mga evacuation center. Yan ang balita. Balik sa iyo, amigo. Jerry, medyo nawawala-wala lang yung signal mo no? Nung umpisa. Kaya ang tanong ko, ilang daang pamilya yung maaari nang pauwiin ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga tahanan dyan sa Ginobatan na Albay, Jerry? Yes, amigo, nasa mahigit 100 pamilya nga yung plano ng pauwiin ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan, Albay. Doon sa 2 barangay, doon sa Ginobatan, Albay, kung saan nandun sa 8-kilometer extended danger zone paanan ng Bulkang Mayon, amigo. Sila lang ba, Jerry, yung mga barangay na inilikas na nasa 8-kilometer extended permanent danger zone na, Jerry? Amigo, hindi lamang sila yung mga inilikas doon, no? Yung pang mga residente doon sa Barangay Manalili na kasalukuyan na naka-evacuate naman doon sa Anoling Elementary School. Hindi pa sila nagde-decamp. Yan yung aalam natin doon sa LGU Ginobatan kung kailan sila pauwiin o pababalikin doon sa kanilang tirahan doon sa paanan ng Bulkang Mayon, amigo. At Jerry, kanina na-monitor natin na parang umuusok uli at merong
lumalabas na lahar dyan pa rin sa Bulkang Mayon? Yes, amigo, patuloy pa din yung mataas na aktibidad itong Bulkang Mayon, amigo. Katunayan, meron pa rin na i-record o natatala yung Mayon Volcano Observatory doon sa Albay at meron pa rin mataas na aktibidad ng pagyanig, yung tinatawag natin volcanic earthquake at tremor, pati yung uson o pyroclastic density current. Meron pa rin silang naitatala at yung pagsingaw at paglalabas ng sulfur dioxide doon sa bunganga ng bulkan. Kaya nakakakita pa tayo ng pagpusok doon sa bunganga ng bulkan, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia.